Netizen, naglabas ng sama ng loob sa isang hospital matapos pumanaw ang kanyang asawa. With my own hands, he was murdered. Ito ang panimula ng isang netizen na nagngangalang Christine matapos niyang ibahagi sa social media ang kanyang pagdadalamhati sa pumanaw niyang asawa at sama ng loob sa hospital na kung saan na-confine ito. Noong isang buwan naganap ang isang trahedya sa buhay ni Christine na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Hindi lamang pagdadalamhati ang nararamdaman ngayon ni Christine dahil sinisisi niya rin ang kanyang sarili sa pagkawala ng mister. Ayon sa Facebook post nito, isang umaga nagsimula ang araw ni na Christine at ng kanyang kabiyak na si Christopher ng masaya at puno ng plano para sa kanilang maghapon. Ngunit biglang ininda ng kanyang mister ang matinding sakit sa sentido at sa loob lamang ng ilang minuto, isinugod ito sa ospital. Sa kabila ng kanilang pagkataranta, nagtiwala si Christine sa mga doktor na nag-aalaga sa kanyang asawa. Bagamat naharap sa maraming pagsubok, ipinakita ni Christine ang kanyang walang kapantay na lakas ng loob at pananampalataya. Sa kanyang pagnanais na mailigtas si Christopher, sumunod siya sa mga rekomendasyon ng mga doktor, kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ang mga ito. The best option daw is malagyan agad ng respirator kasi aabutan daw yan sa daan pag inilipat pa daw namin ng hospital. Imo-monitor daw yung BP. Tinanong ko ulit yung doktor kung ayun na ba yung best option para mailigtas siya. Sabi niya lang, aabutan yan sa daan. So I had no choice but to agree. I trusted that doctor because she is a doctor. Saad pa ni Christine, ramdam niyang lumalaban noong mga oras na iyon ng kanyang asawa at ayaw pa raw nitong mawala sa mundo. 2 araw na natiling unresponsive si Christopher sa ICU. Sa pangalawang gabi daw nito ay binigyan siya ng gamot ng doktor at inabisuhang painumin ng tig-isa sa umaga at gabi. Sinabi raw sa kanya ng doktor na pampalakas ng puso ang gamot. Nagtiwala umano si Christine dahil doktor ito na may sapat na kaalaman sa medisina. Ngunit sa huling gabi raw ng kanyang asawa ay sinabihan siyang mataas ang BP ni Christopher kaya pinababa daw nila ito. Dumating daw sa punto na halos wala ng BP ang kanyang asawa sa buong gabi. Bigla rin daw naalala ni Christine ang ibinigay na gamot sa kanya ng doktor na umano'y magpapalakas sa puso. Ngunit nang kanya raw isearch ang pangalan ng gamot, dito niya napag-alaman na pampababa pala ng blood pressure ito. So I searched the name of the pill, Carvedol. Its effect is immediately papabagsakin yung blood pressure ng patient. So the fact that they lowered his BP to the point na halos wala na siyang BP. Plus, they instructed me na ipainom sa kanya yung Carvedol na magpapatanggal lalo ng BP niya. And lied to me na pampalakas daw yun ng puso. It's like they used my own hands to finally murder my husband. Ang pangyayaring ito ay naging trauma para kay Christine dahil pakiramdam niya ay ginamit siya para tuluyang mawala ang kanyang pinakamamahal na mister. This trauma from realizing that it's me who did it to him, though I was just fooled by the doctor. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko. Bakit naniwala ako? I trusted them. I believed them. I've been helplessly kneeling, crying in front of every one of them para iligtas siya before it was too late. But they still him. Agad ngang nag-viral ang post na ito ni Christine at inulan ng mga reaksyon at komento. Maraming netizens rin ang nagpahayag ng kanilang parehong karanasan at kung paano nawala ang kanilang tiwala sa hospital o doktor.